Resolusyon na nagsusulong na suspendihin muna ang operasyon ng SMNI habang iniimbestigahan. Lusot na sa Kamara. Mga kongresista iginiit na walang kinalaman ang politika sa hakbang na ito. Si Mela Nasmura sa sentro ng balita. Is there any objection? Chair hears none. Motions approved. House Resolution 1499 is hereby adopted. Aprobado na ng Kamara ang resolusyong humihimok sa National Telecommunications Commission na suspindihin muna ang operasyon ng SMNI habang iniimbestigahan ang mga umano'y paglabag sa prangkisa nito. Kahapon, sa pagdinig ng House Committee on Legislative Franchises, inilatag ni House Assistant Majority Leader Migs Nograles na siyang may akda ng House Resolution No. 1499 ang anyay 14 na paglabag sa batas ng TV network na dapat nang aksyonan ng NTC bilang bahagi ng kanilang tungkulin. There are possible violations in the franchise itself, ang mismo prangkisa binigay nila. Pero unti-unti natin nakikita na hindi lang pala sa prangkisa nila yung may mga kalabagan sa batas. Ang Constitution, pati ang KBP, at kanina napakita ko naman mukha rin po ang SEC. Kaya po, sana nga po, tingnan ng NTC to dahil nasa power naman nila to suspend the permits and the licenses po na binigay nila. And we can only urge them with the separation of powers. Ang SMNI patuloy na ibinagtatanggol ang kanilang network pero tiniyak naman ng NTC na pag-aaralan na nila kung ano ang magiging pasya nila sa issue. Habang hinihintay ito, nilinaw naman ni Nograles maging ng iba pang kongresista na walang bahid ng politika ang kanilang mga hakbang dahil ginagawa lang nila kung anong tama. Alam ko maraming mga marites at saka chismosa dyan, gumagawa ng issue na nagpapaaway, na wala naman away. Again, huwag tayo magpadala sa misinformation. Walang bahid ng politiko to. Talagang nakita nyo naman, ginagawa ko naman po yung trabaho at saka due diligence ko. Mukha talagang may mga kalabagan sa batas. So, yun lang naman po. Bago ang pagdinig, personal na dinalaw ni House Committee on Legislative Franchises Chair Gaston Bunting sa kanilang detention cell ang SMNI host na sina Lorraine Badoy at Jeffrey Celis. Wala pang pasya ang komite kung kailan palalayain ang dalawa matapos ma-cite in contempt noong nakaraang linggo. Pero sa ngayon, maayos naman ang kanilang lagay. Sa kanilang pag-uusap, pinangalanan na rin ni Celis kung sino ang kanyang source ng maling impormasyon ukol sa umano'y 1.8 billion pesos travel fund ni House Speaker Martin Romualdez na mariin ang pinasinungalingan ng Kamara. I asked them if they're willing to divulge the person and to me, no, because they refused to say it in the executive session. And yes, a name was given. So there is a source. Yes, there is a source. Okay, and I will have to discuss this, of course, with the committee and the Speaker and the Senate President. Ang pamilya naman ni Badoy at Celis dumulog na rin sa Korte Suprema. Sa ilalim ng inihain nilang petition for certiorari at writ of habeas corpus, kinustyon nila sa korte ang naging hakbang ng Kamara kasabay ng hiling na mapalaya na ang dalawang TV host. Naniniwala po kami na lahat ng mga mamamahayag hindi dapat ipinakukulong dahil sa kanilang propesyon. Ito po ay pinagbabawal ng saligang batas bilang subsequent punishment. Naniniwala din po kami na ang sotuloy malinaw, hindi po pwedeng mapilit ang mga mamamahayag na sabihin kung sino ang source maski ito pa ay hearing sa Kongreso. Mela Nasmura para sa Bayan.